Ang ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-28 ng Agosto, ay mula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, "Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyo'y kayo'y mga anak na mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay isinulat ni Brother Paulo Fresnosa, Sower. Malalim kong inisip kung saan nga ba sa puso ko ang mga mensaheng ito ni Jesus. May mga ilang taon na din kasing saktong natatapat sa akin itong Bible passage na ito. Sa aking pagninilay, actually pwedeng mag-google na lang ako ng Bible commentaries kung nais kong magpaka-scholar sa ibig sabihin nitong verses na ito. Ngunit sumandal ako sa aking pagninilay at sinuri ang personal na relasyon at pamumuhay ko bilang Katolikong Kristiyano. Ang pagninilay na ito ay nagbunga ng tanong na, anong kaipokritohan ang hanggang ngayon ay nananalaytay sa Kristiyano kong pamumuhay? Anong mga iba't ibang paraan ang ginagawa ko para itigil, iwasan, iwan at maiayos ang mga ito? Sharp questions, pero naitanong ko po ito hindi para idiin na ang sama nating mga tao. Ito ay upang buong pagkukumbaba nating aminin na may kanya-kanya tayong woe, na dapat nating baguhin at huwag tanggapin na ganito na lang talaga ako at parte na ito ng kung sino ako. We see to it na ang mga pagninilay at pagsagot sa mga tanong na ganito ay nagpapalalim at nagpapatibay ng ating relasyon sa ating Panginoon at kapwa. We are better than we perceive ourselves to be. Each of us are invited to let go of our woes. Regardless of who we are and what we are doing in our lives, we are encouraged to avoid false sense of grandeur. Para sa matagal ng Kristiyano, tigilan na ang mga huwad na pagmamalaki o pagmamataas, lalo na bilang tagasunod ni Kristo. Manalangin tayo. O Diyos ko, tulungan mo akong maging totoong tagasunod mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.